Isa pong pinagpalang umaga, mga kapatid. Tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay mula sa aklat ng San Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan, sa Kabanata 6, talata 1 hanggang 13. Bago po tayo tumungo sa ating pagsasalo-saluhang talata, ay tayo po ay dumulog sa Panginoon at tumingi tayo ng gabay sa Panginoon. Panginoon namin Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesucristo, kami po ay nagpupulit ng mapasalamat at minsan pa na niloob mo kami na bigyan ng pagkakataong muli na mag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin na kami po ay iyong tulungan, samahan sa aming pagsasalo-salo ng iyong salita. Ang bawat isa po na mga anak mong makikinig ay bigyan mo ng unawa at karunungan upang mabatid nila, Panginoon, ang bawat nilalayon mo sa iyong mga salita upang ito'y aming masunod at aming magawa ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, pangunahan po kami ng iyong Espiritu mo na siyang malayang kumilos sa bawat puso namin. At ikaw po ang aming pupurihin, ikaw po ang aming papasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Dito po sa Kabanata 6 ng San Juan, Ebanghelyo ni San Juan, mula po rito sa verse 1, ito po ang sinasabi hanggang 13. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tiga-konti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit, gano'n na po ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi sa mga alagad, tipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. Huling talata, gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakul. Pinagpala na po ang kanyang salita. Ang pamagat po ng ating pagsasaluhan ngayon ay pinamagatan natin ang kaparaanan ng Diyos sa paglutas ng problema. Dito po sa mga talatang binasa natin ay makikita po natin na ang isa sa subukan ng mga Kristiyanong pananampalataya o tinatawag na mga spiritual leader ay yung paano haharap sa paglutas ng problema. At yung kaparaanan, yung paghahanap ng kaparaanan kung paano papakainin yung 5,000 katao ay isa sa pagsubok sa ating pananampalataya. At lalo na yung mga tinatawag na mga nangunguna sa iglesia.
mga leader. Doon makikita yung karunungan kung paano lulutasin yung problema. Ngayon, yung isang alagad ni Kristo ay nagsuggest, nagmungkahi na sinabi niya sa Panginoon, Panginoong Hesus, hanggat maaari, pauwiin niyo na yung mga tao upang hindi sila abuti ng gabi, padilim na. Baka sa kanilang daraanan ay makakita sila ng mabibilihan ng tinapay ay nang sila ay makakain. Subalit yung suggestion na yon o yung mungkahi ng alagad na ngayon ng Panginoon ay hindi tinanggap ng Panginoon, nireject niya. Sapagkat si Kristo mismo ay alam niya kung ano ang gagawin. Subalit yung yung si Andres na kapatid ni Pedro ay nagsabi na, Panginoon, meron po ritong isang bata na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, gasino na lang po yan sa napakaraming tao. Dito po ay meron po tayong makikitang 5 hakbangin para makuhang harapin ang anumang problema. Una po ay, number 1 po, tayo po ay manalig sa Panginoon at mayroong kalutasan. Sa English ay, we must believe that the Lord has a solution. Kasi dito po sa verse 6 na binasa natin, ay alam na ng Panginoon kung anong kanyang gagawin. What He would do. Jesus know what He would do. Ang problema, kaya niya tinanong si Felipe ay upang subukin lang si Felipe. Balit si Felipe ay wala siyang nagawang anuman, kundi ang sabi niya ay gusto niyang payuhan o sabihan ng Panginoon na kahit 200 dinaryong tinapay, hindi kakasya. Ibig sabihin nun, wala nang pag-asa sa solusyon para pakain yung 5,000 kataong yun. Kaya't makikita natin na kung tayo ay hindi mananalig, hindi maniniwala sa Panginoon, ay hindi nating makukuha ang anumang solusyon sa problema para malutas yun. Kaya kailangan natin manalig para sa Panginoon. Sinubok lang siya kung meron siyang pananampalataya si Felipe. Subalit, wala. Para bang sarado ka agad. Wala na siyang masabi. Kaya ang Panginoon ay alam niya kung ano ang gagawin niya. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, sa paglutas sa problema, ay ang Diyos ay siyang nakakaalam. Ang kailangan lang natin ay magtiwala at manampalataya sa Kanya. At ipagkatiwala sa Diyos. Kaya maliwanag po itong sinasabi dito na ang Diyos ay laging mayroong magagawa. Kaya ngayong kantang, alam kong may magagawa ang Diyos. Totoo po yun. Kung tayo lang po ay magtitiwala sa Kanya, sa Kanyang mga kapangyarihan, sa Kanyang kaalaman, alam niya eh. So, yung pong pangalawa ay para makuha po natin yung kaparaanan para malutas yung problema ay dapat ilagay sa kamay ni Jesus ang anumang nasa atin. Yun po yung pangalawa. We must put our asset in Jesus' hand. Alam po nyo, yung milagro na napakain yung 5,000 tao na sobra pa, ay yung pagpapakain na yun ng 5,000 katao ay inilagay sa kamay ng Diyos. The miracle of feeding the 5,000 took place in the hand of Jesus, not in the hand of the disciple.
It was Jesus who blessed the bread and fish. And Jesus who gave it to the men to distribute. Yes, the disciples were a part of the blessing. But the miracle was wholly the Lord. Sa Kanya lang. Kaya ano mang nasa atin, hawak ngayon, o ano mang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ng mga karunungan, talento, kakayahan, at yun ipagkatiwala, ibigay natin sa Panginoon, lalo na kung tayo ay Kristiyano at gusto nating magpagamit sa Panginoon, meron tayong mga talento, huwag nating magdalawang isip sa halip ipagkatiwala sa Diyos. Bihin natin, Lord, gusto kong maglingkod, gusto kong magpagamit sa Panginoon. Meron po akong boses, meron po ang binigyan ako ng malaanghel na tinig. Paano po ito magagamit? Ang kailangan mo ay ipagkatiwala sa Diyos, iakbang mo yung pananalig mo sa Kanya, ikaw ay maglingkod sa Kanya, at yun, ang Panginoon ay tutulong sa iyo para yung karunungan, yung talentong binigay sa iyo ay gamitin mo para sa kapurihan ng Diyos, para sa Kanya. Sayang, pagka yung may mga gift tayo, may mga talent tayo, hindi natin ginagamit, hindi natin ibinibigay sa Diyos, sinasarili lang natin, darating araw, mawawala yan. Binigay sa atin ng Diyos yan Pinagkatiwala sa atin ng Diyos yan. At kailangan nating ibigay, ibalik sa Kanya. Saan natin gagamitin yan? Yung talento na yan, lalo't meron kang magandang boses na binigay ng Diyos sa iyo, gagamitin mo ba sa mundo? Sa mga taong nasa paligid mo? Sila ba ang iyong aawitan? Halimbawa sa may mga party-party dyan, na yung boses ay nasasayang lang, hindi nakakaluhati sa Diyos. Dapat po nating ipagkatiwala sa Diyos. Halimbawa, binigyan ka ng talinong magturo sa mga Bible study. Gamitin mo, bigyan ka niya ng karunungan sa salita ng Diyos. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos, Panginoon. Gusto kong magturo ng Bible study. Ibibigay niya yan. Tutulungan ka niyan. Ibibigay niya yung hinihimong tulong para magamit ko yung mga ipinagkaloob sa yung mga salita ng Panginoon. Marami pang kaparaanan na magagawa ang Diyos kung lahat ng ating nasa kamay may talento tayo. Meron tayong kakayahan ay magagawa ng Diyos yan. Di mo yung bata, basta natin yung batang hindi binanggit ang pangalan, ay sinabi lang ni Andres na may bata rito, ang sabi ng Panginoon na may 5 tinapay, dalhin niya sa akin, dinala, binigay. Nung ibigay ng Panginoon, nung ibigay ng bala sa Panginoon, yung baon niyang tinapay, baon niyang tinapay, ay ang Panginoon ay nagpasalamat sa Panginoon at kanyang ibilines yung pagkain na yun. At yun nung matapos niyang pasalamatan ng Panginoon ang kanyang Diyos Ama, ay tinawag niya yung mga tao, yung kanyang mga alagad at pinamahagi, dinistribute yung mga pagkain na yun para sa mga tao. Tingnan natin, nung ibigay, isa-isang pinagbibigyan ng mga taong nandun na 5,000 kataong binabanggit sa Bible, ay hindi naubos. Hanggat gusto nila kumain. Sobra-sobra ang biyaya ng Panginoon. Ubalit kung yung bata ay pinagdamot yun, hindi niya ibinagay, hindi niya pinagkaloob yun, hindi niya pinagkatiwala sa Diyos. Palagay ba nyo, gagawa ng milagro ang Panginoon ng himala? Hindi po. Kasi hindi niya ibinigay. Yung gagamitin ng Diyos na para yung mga 5,000 kataong nagugutom ay mapakain. Nakita nyo, bata lang yung ginamit. Ha? Tayo pa kaya na Kristiyanong maraming kaloob na binigay sa atin ay nasasayang, hindi natin nagagamit. Alam mo yung pagka nagagamit yan, ang Diyos ay napapapurihan. Nalulahati siya, napaparangalan natin.
Kaya kailangan natin yung mga kaloob na yan na ibinigay ng Diyos, ipagkatiwala. Ano ang bagay ito? Meron akong isang napuntahang gawain ng Panginoon eh. Anniversary nila. Nag-aalala yung mga tao, yung mga leader doon sa church na para bang kukulangin yung handa nila. Masyado silang natatakot na baka mapahiya, kulangan yung handa nila. Kaya sabi ko sa kanila, andun ako noon, ay pag-pray natin, ipanalangin natin. Kasi pastor, kanya marami pang bibisitang darating eh. Nakikita ko parang kukulangin. Basta't magtiwala tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya. At yun nga, sama-samang nanalangin kami. Yung handa, pinag-pray namin. Alam po nyo, pagkatapos namin mag-pray, nagpakain na sila, ay yung pagkain po, alam po nyo, dating at dating yung mga bisita na hindi nakarating pinakakain, ay nagtataka sila bakit hindi naubos, meron pa rin. At nung bandang huli, wala nang bisita, may sumubra pa. Yun mo ang ginawa ng Diyos. Kasi nga, ipinagkatiwala sa Diyos. Yung handa na yon na hindi kayang maubos na ginawa ng Diyos. Kasi bakit? Ipinanalangin eh. Kaya huwag tayong mag-aalala. Huwag tayong manatakot na kung tayo ay merong kakayahan, ay nag-aalala tayo, baka mapahiya tayo, baka tayo nervyusin, baka tayo hindi tayo magkamali-mali sasabihin natin. Hindi po. Ang Diyos ang gagalaw pagka tayo ang nandun na, kapag tayo kumikilos na, kapag tayo nagpe-perform na, kapag tayo nagtuturo na, kapag tayo nagpe-pray sa may sakit, ang Diyos nang gagalaw noon. Trabaho na ng Diyos yun. Ang kailangan lang natin ay ipagkatiwala sa kamay ng Diyos. Nakukuha nyo? Pero ang sabi dito, maliwanag po eh. Ha? We must put our asset in Jesus' hand. Dapat nating ilagay sa kamay ni Jesus ang anumang nasa atin. Huwag po nating sarilinin. Hindi po natin kayang gawin yan kapag wala ang Diyos sa atin. Amen ba no? Pangatlo, dapat handang gawin ang nais ipagawa ng Diyos. We must be available to do what Jesus wants us to do. Handa po natin gawin ang nais ipagawa ng Diyos. Handa ba tayo na gawin ang anumang inuutos ng Diyos bilang mga lingkod ng Panginoon? Si Felipe ay gusto niyang bigyan ng advice o payo ang Panginoon patungkol doon sa kanilang finances, sapagkat nabibilang niya yung halaga ng kanilang pera. He was counting the cost. Subalit ang Panginoon ay hindi niya kailangan ng payo. Yun ang sabi sa Romans 11:34 na sino makapagpapayo sa Panginoon? Sino ang nakakaalam ng kanyang pag-iisip? Wala po eh. Hindi niya kailangan ang anumang payo. Kaya makita po natin na kung tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, if we trust God, while we do the possible, God will step in and do the impossible. Si Lazaro po, halimbawa ni Lazaro po, siya'y nabuhay mula sa mga patay, pero hindi po mangyayaring mabuhay niya si Lazaro hanggat hindi ipinagugulong ng mga tao yung batong nakatakip sa kalibingan ni Lazaro. Hindi po mangyayari, wala pong milagro hanggat hindi yung tao ay gumagawa, sumusunod sa sinabi ng Panginoon. Kaya napakahalaga na
gawin daw po natin ang anumang ipagawa ng Diyos sa atin. Anumang gusto ng Diyos ipagawa sa atin, gawin natin. Upang yung mga himala o yung mga gagawin niya ay matupad. Si Lazaro po, tingnan po natin, kung hindi po ipinagulong yung bato na yun na tumatakip doon sa libingan niya, kung hindi sumunod yung mga tao ipagulong yun, kaya sabi niya, tanggalin niyo yung bato. O nung maipagulong, ano po nangyari? Hindi ba sumigaw lang siya, Lazaro. Bumangon na yung patay. Kasi nga, yung pagsunod natin sa pinagagawa ng Diyos ay nangyari, nagawa natin. Kaya nandun yung kasunod yun, yung imposible na mangyayari yung gagawin ng Diyos. Kapag tayo ay sumunod sa pinagagawa ng Panginoon sa atin. Yung pong isang bulag sa Bible, pinakikita rin po ron na hindi po makakadilat yung bulag na yon hanggat hindi po siya pumupunta doon sa pool of silog upang maghilamos at matanggal yung putik sa mata niya. Kasi ang pagpaparaan ng Panginoon pagpapagaling doon ay nilagyan niya ng putik yung mata, kinulupulan ng putik. At ang sabi, pumunta ka roon sa silo upang doon ay maghilamos ka. Sabi roon sa kanya, o anong ginawa nung bulag na yon? Nagpunta siya at kanyang hinugasan yung mata niya. Naghilamos siya. At nung makahilamos na siya, anong nangyari? Di ba nakadilat siya, nakakita siya? Kasi nga, sinusubok doon yung faith natin kung talagang susunod tayo, gagawa tayo sa Kanya. So, nakikita natin yung ating pinag-aaralan na ang kailangan lang pala natin para makagalaw ang Panginoon sa atin ay we must be available to do what Jesus wants us to do. Na sabi sa Tagalog ay dapat daw handang gawin ang nais ipagawa ng Diyos. Handa man nating gawin o sumunod sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Pag tayo ba'y sinabihan na umattend sa prayer meeting, dumadalo ba tayo? Ginagawa ba natin? Kapag ba'y tayo'y umattend sa mga Bible study, nagagawa ba natin yun? O iba inuuna natin? Alam mo yun, pag sumusunod tayo, may ginagawa ang Diyos. Yung nananalangin ka lang, may ginagawa na ang Diyos yan. Kasi sumusunod tayo. Nakukuha nyo? Ang trabaho, ang Diyos ang gagawa. Kapag tayo ay marunong sumunod sa ipinagagawa ng Diyos sa atin, nandun po ang Panginoon. Kasama natin, siya ang gagawa. Siya ang kumikilos sa bawat buhay natin na tayo'y sumusunod sa Kanya. Nandun siya. Dahil sa pangako niya yun na hindi niya tayo iiwan, hindi tayo pababayaan niya. Kaya doon pa lang sapat na yun para tayo tumibay at lumakas sa ating pananampalataya sa Panginoon. Na makagawa ng tama, makagawa ng mabuti na Kanyang pinagagawa sa atin. Sa Kanyang mga salita. Yung pong pang-apat, dapat daw unahin, isa-isip ang iba. Sa English, we must think first others. Dapat daw unahin, isa-isip ang iba. Hindi sinabi dito. Alam po nyo, yung importanteng hakbang sa pagbutas ng problema sa kaparaanan ng Diyos ay dapat nating isaalang-alang na tayo ay humarap sa mga pangangailangan ng mga tao, to the needs of the others. Kaya nga sabi rin, dapat daw po natin unahin, isa-isip yung iba. Not our own concern. No doubt, walang duda po, the disciple, yung mga alagad, were also hungry. Magutom din sila But they served the crowd first. And nobody went away unsatisfied. Kasi sabi, ipamigay nyo, Pedro,
Felipe, Andres, pamigay niyo na yung mga tinapay. Pero ang tutuusin, sila dapat maunang kumain. Kasi gutom din sila eh. Kasama-sama ng Panginoon, gutom din sila, nagugutom na din sila. Pero dahil nakita nila yung nagugutom ng mga tao, kung saan sila ron sa kapwa nila, inuna nilang binigyan yon. At lahat ng binigyan nyo yon ay talagang nasiyahan. Nabusog lahat sila, sabi naman, busog silang lahat. Nasatisfied sila sa mga tinapay na kinain na binigay ng Panginoon. Kaya, pagkatapos ng ma-accomplish nila yon, na mapakain nila, natapos na, ay kinuha nila, ang sabi ng Panginoon, doon sa verse 13 ay kunin nyo yung mga lumabis, kunin nyo yung mga sumobra, tipunin nyo, huwag nyo sayangin. Pero, dito, pinakikita rito, yung 12 basket leftover, itong pangyayari ito ay isang magandang ilustrasyon. Isang magandang ilustrasyon na sinasabi doon sa Matthew 6:33. Ano sinasabi sa Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Unahin niyo muna ang aking kaharian at ang aking kalooban at ang lahat ng kailangan nyo ay idadagdag sa inyo, ibibigay sa inyo. Inuna muna yun yung mga taong nagugutom Inuna muna yun. Hindi yung sarili nila. Kaya yung Matthew 6:33, kung unahin natin ang Panginoon, talaga naman yung kaharian ng Panginoon, makikita natin na lahat ng kailangan natin ay sobra-sobra na ibibigay ng Diyos. Ito po yung magandang ilustrasyon at magandang payo ito doon sa mga lumulutas ng anumang problema. Diba? Nagpaparaya muna tayo, hindi yung uunahin natin sarili natin. Tingnan yung pagkatapos ng magpakain sila, sabi ng Panginoon, tipunin niyo yung mga sumobra. Nang matipon nila, 12 basket ang sumobra. 12 rin sila. Di, sobra-sobra pa sa kanila, tigi-tigi sa silang basket. Ang dami nun. Bakit nagkaganon? Kasi nga, inunan muna yung kapwa Hindi yung tayo muna. Minsan, nakakalimutan natin Minsan na lang sa mga handaan Kristiyano tayo. Ayaw nating maunahan, ayaw nating maubusan. Nauuna tayo kaagad na sumasandok, kumukuha. Pero hindi natin nakiunawaan, hindi natin nakikita yung iba na mga bisita. Lalo na kung unang dating lang doon, unang bisita mo nakita, hindi mo na maasikaso, unahin muna yung sarili mo. Kailangan unahin muna natin yung kapwa natin. At nandun, yung Matthew 6:33 ay tugman-tugma doon sa mga halimbawa na yon. Kung unahin natin ang pangkarian ng Panginoon at ang kanyang katwiran, ang lahat ng kailangan natin, idadagdag ng Diyos. Amen. Yung pong panghuli, ay, ang sabi dito sa panghuli, ay dapat ingatan at huwag sayangin ang pagpapahala. We must be careful not to waste the blessing. Ang sabi dito sa verse 12, at nang makakaya sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin nyo ang mga lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno ng 12 basket. Yun. Ayaw pala ng Panginoon ng nasasayang yung biyaya ng Diyos. Minsan marami tayong nasasayang. Ayaw pala ng Diyos yan. Minsan sa aming bahay, yung anak ko ay kapag nagsasaing siya, nakakalimutan niya na yung kaning lamig namin
o yung bahaw na sinasabi ay merong natitira, agad siyang magsasaing. Hindi niya nakikita yon na merong nakatakip doon sa isang plato na puno ng kanin. Sa pagmamadali niya, nagsasaing siya. Nung makasaing na at kakain na kami, yung kanin na bahaw o lamig, hindi na kinakain. Kasi nga, malamig na, yung bagong saing masarap kainin. Pero, nasasayang yung biyaya ng Diyos. Doon tayo nasusukat ng Panginoon kung gaano tayo kabuting mamahala sa mga biyayang ipinagkakalob ng Diyos sa atin. Susubukin tayo ng Diyos kung tayo karapat-dapat na pagtiwalaan sa mga biyayang ipinagkakalob sa atin. Yung tinapay na yon na 12 basket na nakuha, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tipunin nyo, huwag nyo sayangin. Ibig sabihin, we must not waste the blessing. Huwag nating sayangin ang pagpapata. Darating araw, hindi na tayo bibigyan ng Panginoon. Pag tayo nakikitang hindi natin pinapahalagan yung biyaya niya. Pag nakakita tayo ng, halimbawa sa bahay, nakita natin yung gripo, tumutulo, patak ng patak, ha? Kahit mahina lang yun, patak ng patak, tulo ng tulo. Ha? Pero pag sa hindi mo napansin, sa buong magdamag yun, hindi mo napansin, may ilang balding tubig yun. Sayang. Binabayaran yan tubig, may metro yan. Darating araw, kahit isang patak, mawawala yan. Kasi yan ay biyaya ng Diyos na dapat nating sinupin, pahalagahan. Pag nakita natin, yung isang tao, nakita niyo yung bahay niya na yung anak mong may-ari, takbo ng takbo yung ventilador, ala namang gumagamit. Hindi ba, pag sa aaksaya yun, sayang yun. Ayaw ng Panginoon yung nasasayang. Dapat pinapatay yung ventilador, kulang gumagamit. Unang-una, nagbabayad tayo ng bill niyan. Doon tayo sinusukat ng Diyos kung karapat-dapat tayong pagkatiwalaan ng Diyos. Ayaw niya ng minasasayang. Hindi lalagay ng salita ng Diyos dito yung kahalagahan ng mga biyayang nasasayang. Kasi sa Kanya galing lahat yan . Yung bang bigas, paano ba mangyari yan? Naalala ko yung ito isang isang magandang halimbawa lang nung sinabi ni si FPJ, sabi niya rin sa pelikula niyo nakita ko doon sa Facebook, nakita ko, napanood ko, na sabi niya yung kanyang kausap ay si Eddie Garcia, sabi niya na yun daw palay pa lang kanya, kinakain mo na major samantalang siya hindi siya kumakain ng, sabi kasi ni Eddie Garcia, marami ka pang bigas na kakainin. Sabi sa kanya, sabi ni FPJ, Major, hindi ako kumakain ng bigas. Sinasaing ko muna kanya. Pag nasaing na at naging kanin, saka ko kakainin. Ikaw, palay pa lang, kinakain mo na. Kaya doon, nakakatuwa yung mga salitang yun tungkol sa mga kabuhayan na ibinibigay ng Diyos na kailangan nating pahalagahan yung blessing yun. Totoo naman kasi bago maging bigas yan, yung magsasaka, hirap na inaalagaan yan. Sinisinop niya yan, dinadamuhan niya, binibigyan niya ng pataba, yung pinapatubigan yung palayan na yan para maging lumago, dumami yung palay. At pag yan inani na, magiging palay na, sa probinsya nun, wala pa yung mga tinatawag na tractor, wala pa yun, kundi puro binabayo pa yan. Binabayo, binibilad mo na yan, binabayo, pagkabayo niyan, saka palang bibistayin yan at magiging bigas. Pero yung proseso, pagdating na naging bigas na, ay isasaingan natin, minsan na itatapon pa natin dahil nga hindi natin pinapahalagahan. Ang hirap ng magsasakang nagtatanim yan. Kaya mga kapatid, tularan natin na yung sinabi ng Panginoon doon sa mga alagad. Tipunin nyo ang mga lumabis, huwag upang hindi masayang.
sa atin, marami tayong nasasayang na panahon, oras sa mga ginagawa natin. Sa halip na oras na para tayo magbasa ng Bible, oras na para tayo manalangin, mas nakatutok tayo sa mga gadget natin, sa mga cellphone, sa mga laptop. Yun ay umaagaw yun para hindi natin magawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Nasasayang po yung oras natin. Nasasayang po. Kaya mga kapatid, itong mensaheng ito na para malutas yung mga problema ay para makuha nating malutas sa mga problema ay itong 5 hakbangin nito ay ating gamitin sa buhay upang magtagumpay tayo na malutas dahil sa Panginoon ay mayroong solusyon lagi kung tayo ay labis na lubos na magtitiwala sa ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa napakagandang mga salitang pinagbulay-bulayan namin patungkol po kung paano namin malulutas ang aming problema dahil paparaanan mo ay kami makalutas ng problema namin. Kaya kami umaasa na sa aming natutuhan ito ay na itinulong mo sa amin ang kahalagahan ng pananampalataya namin sa iyo na kung kami may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, ikaw mo mismo ay kumikilos sa buhay namin. Lord, salamat po sa mga salitang natutuhan namin. Panatilihin mo sa puso namin ang salitang ito upang ito ay aming gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin dito sa mundo ito. At ikaw po ang aming pupurin papasalamatan. At ikaw po rin po ang laging magbibigay ng katagumpayan sa amin dahil sa mga salita mong itinuturo sa amin. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin at aming hinihiling sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Amen.